Dahil sa pagbaba ng presyo ng bigas, bumagal ang inflation rate o yung bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo noong buwan ng Marso ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. At sa datos po ng PSA, nasa 1.8% na lamang ang inflation rate kumpara po sa 2.1% na naitala po noong buwan ng Pebrero nitong taong 2025. Pero kung ang tatanungin ay ang ilan nating mga kababayan, hindi umano nila maramdaman ang sinasabing mababang presyo ng bilihin. Mean Corvera sa detalye. Bahagyang bumagal ang inflation o galaw ng presyo ng mga bilihin at serbisyo nitong Marso ngayong taon. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, naitala ang inflation rate sa 1.8% kumpara sa 2.1% na naitala noong Pebrero ngayong taon. Ayon kay National Statistician Yusek Dennis Mapa, nakatulong sa pagbagal ng inflation ang pagbaba ng presyo ng cereal products tulad ng bigas. Katunayan, mula July 2024, sinabi ni Mapa na umabot na sa 3 hanggang 5 piso ang ibinaba sa presyo ng kada kilo ng regular hanggang special rice sa mga pamilihan. Malaking factor anya ang pagbaba ng bigas dahil ito ay may kabuang 50.2% na inflation rate at ambag sa food basket ng mga Pilipino. Ang magandang balita is that bumababa talaga yung presyo ng bigas. So nakita natin na yung rice inflation natin ay negative na siya at ito ay may malaking contribution doon sa food inflation in particular. So itong 3 buwan ng 2025 puro negative na ang presyo, ang inflation rate ng ating bigas. Bumagal din ang pagtaas ng presyo ng mga karne gaya ng baboy, manok, presyo ng isda at sibuyas. Nakatulong rin ang pagbawas sa presyo ng gasolina kaya nagmura ang ilang produktong pagkain, lalo na ang mga iniluluwas pa mula sa mga probinsya. Kung ikukumpara natin yung presyo per kilo, kasi tatlo yung ating tinatrack na items dito, yung regular meal, well meal, saka special. Kung i-compare natin noong say base natin noong July 2024 kung saan nagsimula yung reduction sa tariff, bumaba na rin substantially yung presyo ng bigas per kilo. So for example, mula July, ang average reduction sa regular milled rice ay ito'y bumaba ng mga 4 pesos and 90 centavos, almost 5 pesos per kilo. At yung well-milled rice naman, bumaba ng mga 4 pesos per kilo. Ang difference niya from March 2025 to July 2024 at yung special rice ay bumaba ng mga 3 pesos and 40 centavos per kilo on the average. So yung inflation rate ay negative, yung actual reduction. Pero ang ilan nating mga kababayan hindi maramdaman ang sinasabing pagbaba ng presyo ng mga bilihin. Inabutan pa namin na kumakain ng tanghalian ang pamilya ni Nanay Risa. Hati-hati sila sa isang order ng nilagang karne dahil sa mahal ng bilihin. Kailangan tipirin. Sabi nga nila kailangan tayong humigpit ng sinturon . Si Marites sumasideline naman sa pagtitinda ng banana Q at kamote. Hindi raw kasi kasya ang 300 pesos na kinikita ng kanyang asawa sa mahal na presyo ng mga bilihin. Sana ano naman yung presyo. Baba kasi ang mamahal. Mamahal mga bilihin. Parang hindi ko pa na bumaba . Mahal talaga, mahal pa rin. Mahal pa din ang bilihin. Presyo ng bigas? Presyo ng bigas minsan may 63, ganyan. Kaya si Nanay Pakita todo ang ginagawang pagtitipid. Pati ang kanyang anak na papasok na sana ng kolehiyo, tumigil muna dahil hindi kasya ang kanilang budget araw-araw at nauubos sa pagkain pa lamang. Parang wala mang pagbabago. Bakit? Wala pa rin kasi mahal pa rin, kapos nga . Kaya wala pa rin akong naramdaman ng ganon. Sabi ng PSA, babantayan nila ngayon kung magkakaroon naman ng direktang epekto sa presyo ng bilihin ang ipinataw na taripa ng Estados Unidos. Ilan sa mga direktang inaangkat ng Pilipinas sa Estados Unidos ay animal feeds at cereals.
May Ann Corvera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.